Are we ready for the Word of God? Tayo pong lahat ay tumayo and turn your Bible in the book of Philippians chapter 4. Philippians chapter 4. Ito po tayo kukuha ng ating pag-aaral and we will begin our new series of message. Philippians chapter 4. Isa po sa mga librong naisulat ni Apostol Pablo, Galatians, Ephesians, Philippians. Okay? Kung nahirapan po kayong hanapin to sapagkat maiksi lamang ang mga talata sa aklat na to. Okay? Philippians chapter 4 and we will read verse 4 down to verse 8. Philippians chapter 4 and verse 4, it is what the Bible says. Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Amen. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. And on last verse, on verse 8, finally, my brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Our subject matter this morning is entitled, Unshakable, Being Joyful in Times of Sorrowful. Let's go to the Lord in prayer. Heavenly Father, sa araw pong ito, kami po ay lumalapit muli sa inyo. Humihingi po kami ng kalakasan after this tiring week, this busy week. We acknowledge, Panginoon, that we are needy. Hindi lamang, Panginoon, ang mga bagay sa mundong ito, trabaho, kalakasan, hindi lamang ang tinapay, kundi ang salita ng Diyos ang siyang bubuhay sa amin sa pagkakataong ito. That's why, Lord, today, kami po ay naririto upang kami po, Panginoon, ay makinig. And as we listen to your word, may we remember, O God, how you've been faithful to us. Lord, give us revival this morning sa panahon pong ito na talagang ang dyablo po ay hindi rin humihinto sa pangangaral sa amin ng mga masasamang balita, ng takot, ng pagdududa. Lord, we are shaken this time. Ang mundo po ay liniliglig ng dyablo. Pero Lord, through this message being unshakable, tulungan niyo po, Panginoon, kami that our anchor holds with you, that we will be rooted with you, O God, sa anumang problema sa aming buhay. Lord, salamat po, truly. Ang buwan pong ito ay matagal, pero hindi po namin namamalayan as the days swiftly passing by. Marami po, Panginoon, ang mga dumaan sa buwang ito, yet here we are. Today, you have proven that if we will have faith greater than our fears, we will overcome this world. Patawad sa mga pagkakataon na kami ay nagduda, patawad sa mga pagkakataon that we abstain from your word, from your promises, from your power. Lord, humihingi po ako ng kalakasan sa umagang ito. Bigyan niyo po, Panginoon, ako ng strength, wisdom. Truly, napakahirap mag-encourage kung ang speaker ay discourage. So Lord, my strength is in you, O God. Salamat, Panginoon, for enabling me to stand. Salamat sa bawat isa sapagkat naririto pa rin ang aming presensya. There were times na napakahirap na ilapat ang aming mga paa sa bahay-sambahan. Pero Lord, salamat sapagkat ngayong araw na ito ay
ang ibabaw, Panginoon, ng aming desire. Hear the word of God. Huwag sana na agawin pa ito ng dyablo. Huwag sanang manakaw ng dyablo ang mga pagpapala, ang mga kalakasan na nararapat na aming matanggap sa araw na ito. Sa mga bisita, Panginoon, ang siyang magpaunawa sa kanila ng tunay na pangangailangan, ng tunay na kaligtasan. Maunawaan po nila, Panginoon, bakit nila kayo kailangan sa kanilang buhay. Sa aming mga mahal sa buhay, can be through this streaming, dalangin namin, Panginoon, that maabot po sila ng Ebanghelyo. Marami po, Panginoon, ngayon na nangangailangan ng iyong salita. Muli, Panginoon, bigyan niyo po, Panginoon, kami ng bukas na puso, ng tutok na atensyon. Sa inyo po ang lahat ng kapurihan. In Christ's name we pray, amen and amen. Please be seated. Unshakable, being joyful in times of sorrowful. How in the world that we can have pleasure in these times of pressure? We are living in a world today where there is just a little chance and season to be happy. Tayo po ay namumuhay sa panahon, sa mundo ngayon, na tila ba maaari kang maging masaya, pero panandalian lamang sa bibihirang pagkakataon because of life's circumstances, our life becomes complicated. Simula nang dumating itong contagious disease, itong virus, itong pandemic na ito, naging komplikado ang buhay, ang pagtakbo ng mundo. We are living in a world where there's just a little chance, napakabihira na lang yung pagkakataon na tayo ay talagang magkaroon ng kasiyahan. And there is a little season for you to be happy. Because of this contagious disease, this pandemic, it affects our world, our economy, mostly our economy, and because of that, nagkaroon po ng krisis sa buong mundo. Maraming mga nawalan ng trabaho, knowing that they have a stable job, knowing na maganda ang ating source of income, pero dahil po sa mga pangyayaring ito, it gives us a little chance to be happy. Naging mahirap ang mga negosyo, maraming mga nagsarado, maraming mga nawalan ng kabuhayan. Hindi lamang ang krisis ang nagpahirap sa mundo, hindi lamang ang mga contagious diseases, ayun din yung mga chaos or mga kaguluhan. Ang bansang Afghanistan ay walang kapanatagan sa panahong ito. After that terrorist called Taliban ay nasakop ang kanilang lugar. It's a war in a large scale. At in every country, sa bawat bayan, sa bawat bansa, may mga kaguluhan. Kaguluhan na maaaring dulot ng krisis, ng hirap ng buhay. And hindi lamang ang pinagdadaanan ng tao ay ang krisis, ang kaguluhan or chaos. But today, most people are unhappy because of their cold relationship. Cold relationship. Hirap na nga ang buhay, walang trabaho, walang kabuhayan, maraming kaguluhan. And the worst thing is, our family is not getting well. There is a cold relationship. Nananamlay, nanlalamig ang samahan. It can be a relationship between husband and wives. It can be a relationship between you and your son, your daughter. Maring nanlalamig ang iyong relasyon sa iyong kapatid, mga tampuhan, sa kaibigan, o sa kapwa mananampalataya. And the worst thing that can happen is there is a coldness in your relationship with God. That's why the word is very complicated. Sa mga kabataan, the word spare
their opportunity to be in school. Hindi mo na makikita ang mga bata na naglalaro sa playground, sarado na ang mga oftentimes that you will see mga bata ay nasa labas. Seems that there's a chance for them to be happy in this world. Tayo makapagbakasyon, kulang ang transportasyon, limitado ang transportasyon, marami ang gustong umuwi na dahil wala ng trabaho. Probably they were not here for vacation. They want to be here to survive. Those times na tayo ay nakakapunta sa iba't ibang lugar, those times na malayo ang ating nararating. But because of this complicated world, there's only a little chance for us to be happy. No parties and events, limited parties and events. Mag-celebrate, birthday ng anak mo, limitado. Mga bata gusto ng masayang kaarawan, weddings, anniversaries, reunion. Higit isang taon na nating hindi nakakasama ang ating mga mahal sa buhay na nasa kabila. May kamatayan, walang makadalaw. Ang mga gatherings. Even the program of our church. We no longer back it now sa panahon ngayon. Those times that we have cell group, times that we have sports festival, we have music festival, we have our different programs that we can gather together. Today, we are living in a world today where there is just a little chance and season to be happy. Because in John chapter 10 verse 10, sabi ng Bible, the thief cometh not, but for to steal and to kill and to destroy. But for to steal, to kill, and to destroy. Kung meron mang isa na gustong agawin ang dyablo sa buhay natin ngayon, even in our Christian lives, ilang gustong agawin ng dyablo ang ating mga kalakasang pisikal, di lamang gustong agawin ng dyablo ang ating kabuhayan, ang ating trabaho, di lamang ang kapayapaan sa mundo, kundi ang isa sa mga gustong agawin ng dyablo yung ating joy, yung ating kaligayahan, meron sa pamamagitan ng Panginoon. It seems that Satan already steal the happiness of this world. Maaaring makikita natin, malungkot ang mundo, walang ganap ang mundo. Limitado na lamang yung pagkakataon mo. Yes, there was a season na masaya ka, pero bukas parang ang ibibigay sa iyo ng buhay, napakabigat. It was a sudden change. It seems that Satan already steal the happiness of this world. Believe not our joy with the Lord. There is one thing, bilang Kristiyano, it should remain in our heart. There should be a melody in our heart. What is joy? Joy is unconditional. When we say joy, it is not bounded by conditions. Happiness is just based on happening. Masaya pag may kasiyahan, but not with joy. When we say joy, it is unconditional. Na anuman yung iyong pinagdadaanan, God will give you this opportunity. God will give you this strength to have pleasure in spite of having pressure. That is joy. Yung binasa natin kanina, the book of Philippians, it is written by Apostle Paul, at ito ay isinulat niya habang siya ay nasa bilangguan. Nasa bilangguan, just try to imagine, nasa bilangguan si Apostle Paul, matapos ng kanyang pagtatapat, matapos ng kanyang paglilingkod, matapos na iwanan niya ang kanyang propesyon, ang magandang buhay, para sa Diyos. Yet,
They found themselves na sila ay nasa bilangguan at maring sabihin nila sa kanilang sarili, ito pa ba ang kapalit ng pagtatapat ko? Ito pa ba ang kapalit ng aking paglilingkod, ng pagbibigay? And maybe the same question that we can utter in our minds, but not with Paul. Because sabi ni Paul, sa ating nabasa kanina, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. How in the world that Apostle Paul, siya ay nasa bilangguan, being apart from his family, from his friends, from his fame, hindi yun yung kanyang buhay, pero nandun pa rin yung joy ni Apostle Paul. We can read the word joy or rejoice in the book of Philippians more than 40 times. This book is written in prison. Nasa bilangguan, pero bakit Apostle Paul is still full of praise? Why? Because there's something that Apostle Paul have that we should have right now bilang mga Kristiyano. Paano natin mapaglalabanan ang mundong ito na inagaw na ang kasiyahan? The word already grabs this happiness, but not the joy, because joy is unconditional. Hindi nakabase sa lugar, hindi nakabase sa pangyayari. Kung tayo ay nakabase lamang sa kasiyahan dahil may masasaya, we will not have joy. But Apostle Paul proven to us that we can still have joy in spite of any condition. Joy is unending. Joy is not just unconditional, joy is unending. When we receive Christ as our personal Savior, kung papaano ang kaligtasan ay hindi nawawala. Ganun din ang kaligayahang ipinagkakaloob ng Diyos. It is unending, it is not bounded by place, it is not bounded by things, it is not bounded by time. Kahit anong oras, we can rejoice. And it is also unmerited. Joy is unmerited. When we say unmerited, hindi ito may pagkakaloob ng sinuman, hindi ito parang sleeping pills na matatagtag ang stress mo, or hindi ito parang biogesic na mawawala ang sakit ng ulo mo. You cannot afford joy from this world. Even material things, even those closest to our heart cannot give you joy because it is unmerited. And the only way we can afford joy is when we receive Jesus Christ through the Holy Spirit. In Galatians chapter 5 verse 22, but the fruit of the Spirit is love, joy. Joy. It is something na tanging sa pamamagitan lang ng banal na Espiritu. It is something that ang mundong ito naghahanap ng some way, kaparaanan, how they can relieve their stress. Yes, maraming paraan upang mapasaya ang tao. But those things, those ways are conditional. Pag nawala na, you go to vacation, masaya ka, pero pag uwi mo, malungkot ka na uli. Pumunta ka sa isang masarap na kainan, you will have pleasure, pero pag nagutom ka, wala na uli. You've been to your family, pero pag umalis na sila, wala na uli. But there's something that God can offer, which is unconditional, unending, and unmerited. There is joy. When there's no happiness and happenings, joy should step out. Sa panahong walang ganap, sa panahong limitado na lamang ang ating pagkakataon upang maging masaya, ang makikitang kasiyahan sa labas, it's the time that joy should step out. Ito yung pagkakataon that fruit of the Holy Spirit should be used. Happenings or happiness, remember this, happiness is used or being used when there is pleasure. Yung happenings, maging masaya, sige, halakhakan, tawanan. It is often used when there is pleasure. But joy should be used when there is pressure. What is joy? The joy is the ability
for you to be joyful in spite of being sorrowful. Kaya kung ikaw si Darna, meron kang bato, ito na yung panahon upang gamitin niya ang bato. Ganun din naman sa atin. God gives us this joy. Mahirap, komplikado ang mundo, hindi masaya. It's about to step out. At bilang mga Kristiyano, it is our opportunity to show the world what's the difference between having happiness and having joy. The way we face these battles in life, the way we take problems, the way we treat problems. Although originally the joy of our salvation was designed by God to be unconditional, unending, but the reality, ito ay nananakaw pa rin ng dyablo. Ang sabi ni David, "Restore unto me the joy of my salvation." It's there. We cannot deny the fact. It's unconditional. It's unending, unmerited. Pero hindi natin may iwasan na talagang sa buhay natin, and even bilang Kristiyano, isa sa mga problema natin ngayon, sometimes, nakatingin lang tayo sa nawala ang ating mahal sa buhay, nawala ang ating trabaho, nawala ang ating negosyo, nawala ang ating pag-asa. But there's something na hindi natin namamalayan na inagaw na pala sa iyo ng dyablo, the joy of your salvation. Ano yung joy of salvation? What will happen if Satan steal your joy? Ano yung mga palatandaan kapag ang dyablo pala, ninakaw na yung kaligayahan mo? Yes, given the Lord or the Word already steal the happiness, given na yon. Hindi ka makapag-ano ngayon, makapagsaya sa mundo. But there's something that Satan is more interested rather than getting those things. Ang isa sa mga gustong tagtagin ng dyablo, yung natitira na pag-asa at kaligayahan sa puso mo. What are the signs? What are the symptoms? Let us search our heart. You can be with your family. Pwedeng kasama mo ang mahal mo sa buhay, pero hindi ka na masaya. Pwedeng nagsasama kayo sa isang kama, pero hindi ka masaya. Pwedeng nagtatrabaho ka, pero hindi ka na masaya. At pwedeng nag-church ka, pero wala na pala yung joy in your salvation. What will happen if Satan will steal our joy? Number one, we will lose our ability to stand. Or we lost our ability to stand. Kailan natin masasabi that Satan already steal the joy? When we lost our ability to stand. In 1 Kings chapter 19, verse 4 to 5. Alam natin ang buhay ni Elijah. Okay? Si Elijah, very victorious man. Nakilala siya doon sa battle between sa Mount Carmel. Pinababa niya ang apoy in duel between his God and their God. Naging matagumpay. You know the story? Alam natin ang storya. Very famous. Noong time na yon, maraming friends. Together with his family. Pero, ang ginawa nitong si Elijah, itong mga propeta, nitong pagano o nitong maling Diyos, ay kanyang pinagpaparusahan. Nalaman nito ng reyna na si Queen Jezebel. Si Queen Jezebel. Nung nalaman nito ni Queen Jezebel, nagbanta si Queen Jezebel sa buhay ni Elijah. Hahabulin kita, hahanapin kita, papatayin kita. Si Elijah na hindi natatakot sa maraming kawal, si Elijah na hindi natatakot sa mga tauhan, sa mga soldiers, sa mga propeta. Napakarami nila, nag-iisa lang si Elijah. Pero nung si Jezebel na ang lumiglig sa kanya, siya ay natakot. At dahil doon, naging malungkot ang buhay ni Elijah. Sabi diyan, but he himself went a day's journey into the wilderness. Nagtago siya, katatapos lamang ng happenings. Ang saya-saya kahapon, nagpupuri, matagumpay, nanalo siya.
Marami ang lumuluhod sa Diyos, marami ang sumasangduni sa Kanya. But after a while, there is a sudden change. He himself went a journey. Nagpakalayo-layo siya and came and sat down under a juniper tree. Umupo na lamang siya, hindi siya makabangon, and he requested for himself that he might die. Mamatay na lamang sana ako, and it said, "It is enough. Ayoko na, O Lord. Take away my life, for I am not better than my brothers." And as he lay slept under a juniper tree, behold, an angel touched and said unto him, "Arise and eat." Isa sa mga senyales that we lost our joy, we lost our ability to stand. Tulad ni Elijah, hinang-hina siya. Lord, iwan niyo na ako dito. Under the juniper tree, I want to sit, I want to sleep, I don't want to stand anymore. Nangyayari yan sa ating buhay. Pag nakikita natin na para bang walang nangyayari, lalo sa panahon ngayon, we keep on striving, we keep on working, we keep on dreaming. When you lose your joy in your job, you will lose your ability to stand. Wala kang ganang pumasok. Nangyayari yan. When we lost our joy with our family, when we lost our joy in serving, we lose our ability to stand. Is there a time in your life, itong mga pagkakataong ito na para bang ayaw mong gumising, ayaw mong bumangon, wala kang ganang kumain? Hindi lang dahil may sakit ka. Hindi lang dahil broken-hearted ka. Hindi lang dahil you're not feeling well. But maybe Satan already steal your joy. We lost our ability to stand. What will happen if Satan steal our joy? We lost our ability to strive. Sabi po sa verse 4, behold, he sat down under a juniper tree, sat down, nakaupo na lang, ayaw nang tumayo, and requested for himself that he might die. Ayoko na, gusto ko nang mamatay, and said, "It is enough." It is enough. Given yung pangyayari, ang bilis, ang saya-saya nitong, di ba? Ang saya-saya nitong Elijah kahapon. Grabe yung battle, very epic yung battle, talagang kakaiba. Tapos ngayon, bukas gusto nang mamatay. Ayaw nang bumangon, ayaw nang magpatuloy. And because of the trials, the troubles that we are facing today, maraming tao, they no longer want to strive. Ayaw na nilang magpatuloy. Ang hirap mangarap, abot mo na, biglang mawawala pa. We've been to Puerto Galera nitong mga nakaraang buwan, last summer. Yung mga resorts, itong mga nakaraang taon, most of them, they closed. Marami pong sarado, pero nitong summer, everything is doing well. Medyo umaayos na eh. Usap ko yung may mga ari ng restaurant, sabi niya, nag-apply na kami kasi next week nga po, merong festival. Nabalitaan niyo ba yun? Meron daw gaganaping festival doon sa Muele. Pero, nung nakapaglakad na sila ng mga permit, na ayos na, gumastos, biglang, okay, lockdown uli, wala uling makakatawid. Sabi nila, talagang panandalian lamang. And they don't no longer want to strive. Ayaw na namin. Sarado na lang. They don't no longer want to work. We lose our ability to strive. Para bang pinaglalaroan tayo ng tadhana. Para bang kung kailan, the more na ginugusto mong bumangon, the more na pinapadapa tayo ng mga pangyayari sa buhay. Kaya sabi ng iba, kung nakadapa ka na, ano pang idadapa sa'yo? Mananatili na lang kaming nakadapa. Sabi niya, it is enough. We lost our ability to strive. When you lost your ability to stand, wala ka nang gana sa bawat araw, para bang gigising ka, hindi mo na vision kung ano ang mga pwede pang mangyaring magaganda, and you lost your ability to strive, uwi ka. Probably Satan steal and kill our joy. We lost our ability to be significant.
Yan. Sabi po ni Elijah in chapter 19 ng verse 4, "For I am not better than my fathers." Panginoon, ayoko na, wag mo na akong tawagin, dito na lang ako sa juniper tree. Oo, nanalo ako sa battle in Carmel. Oo, marami akong nagawa, pero ayoko na. Dahil hindi ako kasing galing ng aking mga fathers. Hindi ako katulad nila. I am insignificant. We lost our ability to be significant when we lost our joy. Nandun yung mararamdaman mo that you have this feeling that you are insignificant. You are not enough. You are not better than your fathers. You are not better than your friends. Lalo pa pag galing ka sa taas. Lalo pa pagka ikaw yung breadwinner na kumikita ng maayos and you cannot no longer provide the needs of your family, you are insignificant. Yan ang nararamdaman natin. Yung nakikita mo ang pangangailangan ng iyong anak pero hindi mo maibigay. It's the worst feeling, being insignificant. Yung nakikita natin na sila ay pinagpapala na pero ikaw ay nandyan pa rin, you are insignificant. That's what happened to Elijah. Yun po nangyari kay Elijah. Sabi ni Elijah, wag na. Kahit naman anong gawin ko, I am not better than my fathers. Wala na akong magagawa. When we lost our joy, we lost our ability to be significant. When we lost our joy, we lost our ability to sing. Psalm 137, verse 1 to 3 or 1 to 4. Psalm 137, verse 1 to 4. When we lost our joy, we lost our ability to sing. 137, verse 1. By the rivers of Babylon, there we sat down. Ability to stand. Yea, we wept, and we remembered Zion. Ang bansang Israel, nasakop sila ng Babylon. Nandun sila sa rivers, sa ilog, nakaupo, umiiyak, and they remembered Zion. Ano yung Zion? Yun yung lugar nila dati, yun yung Jerusalem, yun yung place of comfort, naalala nila dati, sagana sila, naalala nila dati, may trabaho sila, naalala nila, kasama nila yung mahal sa buhay, buo pa sila, naalala nila, they remembered those things. Diba, minsan naalala natin yung mga pagkakataong yun? They sat, they wept, at ang ginawa nila, they hung their harps. Mga singers sila, mga manunugtog, may mga harps sila. Probably sa panahon ngayon, may violin, may gitara, may tumutugtog sila. Yun ang kanilang tungkulin. Pero ang ginawa nila, sinampay na lamang nila sa isang puno. For there, they carried us along captives. And they required us a song. Yung mga Babylon, di ba mga manganganta kayo ng Israel dati, manunugtog kayo? Tugtog! Awit! Diba? Pinaawit sila, kumanta kayo. And they that wasted us, sila na mga nanlupig sa amin, required a mirth, saying, sing us one of the songs of Zion. Awitan nyo kami. Alam nyo ang sagot nila? How shall we sing to the Lord? Or how shall we sing the Lord's song in a strange land? Paano kami aawit? Dati, yung Zion, ang saya-saya namin doon. Yung dati Zion, hindi kami alipin. Kami ang nangaalipin. Yung Zion, kami may trabaho. Yung place of Zion, buo ang pamilya namin. Yung place of Zion, kasama namin ang mga bata, kami ay nakakagala. There's a lot of happenings in Zion, but now we are in the wilderness. We are in captivity. We are not under pleasure, but we are full of pressure. How can we sing in a strange land? Paano kami aawit? Bilang mga tao and even Kristiyano, we are now in a strange land. This is not the land that we used to be. This is not the situation that we want to be. Hindi ito yung gusto natin. And how can we sing? How can you sing? If you lost your Zion, if you lost your job, if you lost your business, if you lost your loved ones,
And how can you sing if you lost your joy? Tayo mga Pilipino, kilala tayo sa pagiging palaawitin. It doesn't matter kung anong boses mo. Bilang mga Pilipino, kakanta't kakanta yan. Pag masaya, walang sintonado sa taong masaya. Pinipigilan na, tuloy pa rin yan. Diba? But how can we sing in a strange land? Paano ka pa-aawit kung lumbay ka na? How can we sing? Even in church, we are in a strange land. If we have joy, if we lose our joy. Ang hirap umawit pag ramdam mo sa sarili mo na ang hirap umawit pagka you lose your joy. Pwede ba yon, pastor, umaawit kahit ikaw ay under pressure? Remember when Apostle Paul wrote this epistle? There is shaking. Dumilindol nga nun di ba? Dinilindol ng Panginoon ang kanilang lugar. But there is, in spite of shaking, there is singing. Anong nangyayari? Umaawit sila habang lumilindol. Hindi ko naman sinasabing pag lumilindol, abay magkakanta ka. Ang ibig sabihin ng singing nun, there is joy. There is joy. Kaya pa rin magsaya ni Apostle Paul. Kaya yung kanta natin, sometimes, he lives. L-I-V-E-S. Siya ay buhay, he lives. Ang nangyayari, he, L-E-A-V-E-S. Ang ibig sabihin nun, siya ay iniwanan na ako. Para bang ramdam natin sa buhay natin, lumbay na lumbay, iniwan na ako ng Diyos. In my heart, there's a melody. Where's the melody? Ramdam mo yun There was a time in your life na damang-dama mo, umaawit ka, kasi masaya ka. But Satan will steal your ability to sing, because you are in the strange land. Also, we lost our ability to serve. Doon pa rin sa 137, sabi dito, by the rivers of Babylon, there we sat down, yea, we wept. Nakaupo na lamang, umiiyak. And we remember the Zion. Alam niyo yung ginawa nila? They hung their harps. Itong mga Israelites na ito, talagang mga psalmist ito May mga dala to laging mga musical instruments, harp. Most of the time, nung time na yun, harp, cymbals. Yun yung ministry nila. Yun yung the way they serve, yun yung work nila. Pero ang ginawa nila, pinagtatapon nila, binitin na lang sa mga puno. Sabi nila, wait, kanta. Paano kami kakanta? Wala na. Binitawan na namin yung aming ministry, yung aming ginagawa. We can no longer serve you. Why? We are in strange land. We lost our joy. When Satan steal your joy, we lost our ability to serve. Sa labas, pag nasa trabaho ka, wala kang ganang magtrabaho. You lost your ability to serve. Ganun din naman sa paglilingkod sa Diyos. Sometimes, bakit napakahirap sa atin to step inside the church? Bakit parang napakahirap? Mawit, napakahirap na makinig, napakahirap na magpuri sa Panginoon. Bakit napakahirap na balik yung ating mga dating ministry, dati kang maawit, dati kang may tungkulin, because you lost your joy. And when we lost our joy, we lost our ability to serve. Nananamlay, nanghihina. Dati kang may tungkulin sa gawain ng Diyos. It's probably you lost your ability to serve because you lost your ability or because you lost your joy. Bantayan natin yun. Also, we lost our ability to be still. When Satan steal our joy, isa sa mga hindi natin namamalayang inaagaw din ng dyablo, we lost our ability to be still. Ano yung still? Okay? Manatili. To have peace. Pag ang tao wala ng kaligayahan, wala ng joy sa kanyang puso, ang kakambal nito, walang kapayapaan sa kanyang puso. Walang kapayapaan. Laging nababagabag, di mapakali, takot, nagwo-worry. That fruit of the Holy Spirit, that joy, that love, and that peace.
And since we lost our ability to be still, we lost our ability to sleep well. Hindi tayo makatulog ng ayos. Nababagabag. Hindi lang, naranasan nyo na ba yun? Yung nakapikit ka naman? Nakapikit ka pero hindi ako makatulog. Hindi ka naman nagne-Netflix, hindi ka naman nagpe-Facebook. Minsan nga, pagod ka pero pagod na ang katawan mo pero ang utak mo ayaw pa rin matulog. Why? Because we lost our ability to be still. We lost our ability to sleep well. Hindi tayo makatulog. Yan yung mga senyales that we lost our joy. That Satan already steal our joy. Biruin mo, ninakaw na ng dyablo lahat, pati tulog ninakaw pa. Diba? Kaya alam nyo, kung kayo nakakatulog ng maayos, napakalaking pagpapala niya. There's something na hindi pa nananakaw sa'yo ng dyablo. That being still, joy. Diba? Satan, Jesus Christ, binabagyo. Diba? Book of Mark, nasa ano. Pero tulog. Nakakatulog. Bakit may mga tao na dumadanas din naman ng problema pero nagagawa nilang makatulog? Why? Because they still have joy. They can still have pleasure in spite of pressure. Merong tao na nung isang araw nagkikwentuhan kami ni Pastor Lem. May humihingi sa kanya ng comfort ng prayer. Pastor, pag-pray niyo po ako. Talagang ako'y balisang-balisa na, talagang ako'y hindi na makatulog. Meron kaming utang, 15,000, isang buwan ko na pong binubunong ito. Hindi po ako makatulog. And it happened. Sabi ni Pastor Weng, alam mo sis, makakaya mo yan. Meron akong alam, may utang na 1 milyon pero nakakatulog pa. Nakakatulog pa naman. What's the difference? Joy in spite of pressure. Sa loob ng church, mostly, ang exemption natin, bakit di tayo makadalo, may problema. We are shaken by problems. Pero bakit yung iba, sa kabila ng problema, kaya pa rin, they can still serve, they can still sing? What's the difference? Joy. Joy. Yes, mayroong pressure. But with Christ, I still have pleasure. Yun yung bagay na wag nating ipanakaw. And we lost our ability to smile. Yan. When you lost your joy, you lost your ability to smile. Alam mo yung pagiging malungkot, kahit naka-face mask, hindi maitatago. Kasi napansin ko, hindi lang pala ang bibig ang ngumingiti. Pati kilay ngumingiti na rin, ano? Okay. Pero ang hirap ngumiti. How can you smile on a strange land? Have you been there? Ang bigat na talaga. Parang alam mo yun. Hindi naman ibig sabihin na, diba, count it all joy when you fall to diverse temptation, pagka kayo ay liniliglig ng problema, tumawa kayo. Hindi naman ganun ang ibig sabihin eh. Pero ibig sabihin, kaya mo pa rin ngumiti. Have you been there na, alam mo yun, ang saya-saya ng paligid, nagkakasiyahan, nagtatawanan, pero kahit anong gawin, hindi ka mapangiti. Pilit. Ang hirap ng ngiting pilit. Pinipilit mong ngumiti, pero hindi. You withdraw yourself from happenings. May happenings na nga, bihira na nga lang mangyari, pero ayoko. We lost our ability to smile. Napakahirap. Pag sa maghapon, we lose our ability to smile. What is smile? No? Iba't iba ng definition. Para sa iba, smile is when you see memories in life experience. Pag naalala mo daw yung buhay mo, ayo nga pala, saya namin dati, nagpunta kami doon, pag tinignan mo yung mga pictures mo, review mo yung Instagram mo,
when you see memories in life's experience, di ba napapangiti tayo, di ba? Tingnan ko yung picture ng mga throwback ng OBBC nung mga nakaraan, ang saya ng sports fest noon, ang saya ng aming mga cell group noon, kasama pa namin yung mga family, nakakatawid pa kami sa kabila, nakakaluwas, nakakapag-travel. When you see memories in life experience, you smile. Napapangiti tayo. Or para sa iba, when we say smile, it is when they see their inspirational love every day. Wow! Lalo yung mga kabataan, di ba? Pag nakita ang kanilang crush. When you see your inspirational love every day sa mahal sa buhay, di ba? Pag iyong ang kasintahan, pagka kayo ay bagong kasal, di ba? Makikita mo ang iyong asawa, kahit may laway pa, pero ngumingiti ka because I see my inspirational love every day. That is mine. Or for some, this is what I like. Smile is when you see miracle in life every day. Maring you don't have good memories. Maring you don't have inspirational love today. But there's something that always happening with us today. That is the miracle of God. Kung papaano, sabi ko nga ang Agosto, mahirap ito. We keep complaining. We keep asking God, paano kami mabubuhay. Yun nga yung irony of life, Wala kang hanap buhay, pero buhay ka. Yung iba, naghahanap pa, pero ikaw, wala kang nahanap, pero buhay ka pa rin. Di ba miracle yun? Sabi, yung palad mo nga, kasi yung iba talagang puspusan nagtatrabaho para makakain. Ikaw, hindi ka nakahanap ng trabaho, pero binuhay ka pa rin ng Diyos. Hindi ba miracle yun? Hindi ko naman sinasabing huwag kayo maghanap ng trabaho. Ang sinasabi ko lang, in every day, there's a reason to smile if you will see the miracle of life sa ating buhay. Kaya tayo walang gana sa mga bagay na ito. And of course, the last, when Satan steal our joy, ano yung nawawala sa atin? We lost our ability to see God's goodness in our life. Pag wala na yung joy, parang chicken joy, hindi mo na nakikita yung balat. Di ba? Wala nang joy yun eh. Naranasan yung kumain ng chicken joy, pinagtatagtag yung balat. Wala na yun. Joy. Chicken lang yun, walang joy. Parang ganun sa ating buhay. When you no longer see God's goodness, you always focus on what you lost, but you don't see what is left. That's the time that Satan already steal your joy. Kaya sabi ko, sa kabila ng daing natin ngayon, di ba? God didn't left us empty. Maaring wala, pero hindi walang-wala. Still have life. Probably you lost your loved ones, pero may natitira pang someone who will love you. Someone who will be there with you. Ang pinakang mahirap yung nagkakaroon tayo ng blind spot na hindi na natin makita. Lagi tayong nakafocus sa mga hindi ibinigay ng Diyos. We will lose our joy. In contrary, what is joy? What is joy? Joy is our ability to stand. Kahit mahirap ang buhay, tayo lang. Ability to strive, yung hindi mo alam. Papasok ka sa trabaho, magnenegosyo ka, may kikitain kaya, may customer, pero tuloy lang. That is joy. Joy is ability to be significant. Na kahit alam mong ganito, you will not lose your value. Kilala mo ang sarili mo because my value is not defined of what they say. My value is defined by what God says to me. In contrary, joy is your ability to sing. In contrary, joy is ability to serve na kahit may problema. Hindi ako titigil sa paglilingkod sa Diyos na kahit may problema. Though He slay me, I will trust in Him, sabi ni Job. And joy is your ability to be still, to sleep, na kahit ang problema mo ay mabigat, pero kaya mo pa rin maging mapayapa, knowing na ang Diyos ay nasa sa iyo, ability to smile, and joy is your ability to see God's goodness. That is joy. That is joy that Satan is trying to steal. Maaring mawalan ka ng trabaho, mawalan ka ng negosyo, mawalan ka ng mahal sa buhay, but it's a different thing if Satan steal your joy. Happiness happens during pleasure, while joy happens during pressure. How in the world
that we can still sing, we can still serve, we can still stand, we can still smile. Maybe we have the same degree of problems nung iba, pero bakit nakakatayo ka? Or probably more than pang iyong pinagdadaanan. Ano ang sikreto ng buhay? That joy coming from the Lord. Happiness is when there's happenings. And joy is when you have Jesus, the overcomer, and you always yield to Him. Ang joy, makukuha mo first if you have Jesus. With Christ in my vessel, I can smile at the storm. Siguro nga kung wala ang Diyos sa buhay mo, you're helpless, you're hopeless. But since Jesus is in my life, last week I preached about the undefeated seed. Napagdaanan na rin ng Diyos ang mga bagay sa lupang ito bilang tao. Satan or Jesus or God already wrote my story of victory. Alam ko ang ending ng buhay na ito, maaaring hindi man. Jesus. How to have joy? First, you need to have Jesus. How to have joy? Be an overcomer. Ano yung overcomer? Ano ka magkakaroon ng joy? Yung makita mo lang ang sarili mo surviving, di ba joy na yun? Yung nag-survive ka. Although, hindi lahat nag-survive, but that's the will of God. Pero yung makita mo nag-survive ka. Di ba? Kaya makita natin yung mga bawat isa sa atin, di ba? Mayroong mga prayer request, nagkasakit. Uy, nandito na si kapatid, magaling. Ang tawag dyan, overcomer. Hindi ka ba magkakaroon ng joy? You've been to different financial troubles. Ito, magkakatapusan na naman. Ilang katapusan na ang nangyari sa mundong ito. Diba? Pero here we are. We are overcomer. Kaya nga, just to see each one of us pag Sunday, alam mo, para tayong mga sundalo na pinadala sa iba't ibang gera eh. Dito ka, dito ka, dito ka, dito ka. Ang tanong, sa susunod na linggo, sino makakauwi ng buhay pa? Kaya pag nakita ko, pumapasok si Kuya Noli, uy, di ba? Maring sa labas, punong-puno ng baluti, but deep inside, duguan. You've been to battle, ganun ka rin. Dumanas ka sa mga iba't ibang battle this week. But here we are. We have joy. Why? We are overcomer. Because the Bible says, we are more than conquerors through Him that love us. We will have joy if we have Jesus, if we are overcomer, and if we are continually yielding to Him. Ano yung yielding? Magkakaroon ka lang ng joy pag patuloy kang sumasandal sa Diyos. Ang mahirap pag sinandalan mo yung trabaho, pag sinandalan mo yung panahon na nagbabago, pag sinandalan mo ang negosyo, pag ang sinandalan mo yung mahal mo sa buhay na nagbabago din ang pag-ibig, mahirap sumandal sa mga bagay na uncertain. But how can you have joy if you learn to yield? If you learn to trust, if you learn to depend on God, depend on His power, depend on His presence, and depend on His promises. Kung ikaw ay nakahilig sa kapangyarihan ng Diyos, na kahit wala na yung blessing, pero alam mo hanggat nandyan yung blesser, may paparating. Mahirap pag nakadepende ka sa blessing, diyan ka may darating ako ngayon, may ayuda daw, hindi dumating. Lugmok ang buhay mo, you don't have joy. But if you depend of Jesus, you depend on our Savior, alam mo, hindi man ngayon, at God will never be late. Hindi mahuhuli ang Panginoon. In the nick of time, alam ng Diyos, o hanggang saan lang ako, you will have joy. Yielding on His power, in His presence. Sumandal tayo sa presensya ng Diyos. There were times in your life, just like Elijah, you are sitting on the juniper tree. Maring hindi nakikita ng asawa mo, ng anak mo. Ikaw ay malungkot. You are mentally tortured. But you can yield in the presence of God. Pwede mong hilingin ng Panginoon, Lord, samahan niyo ako dito. Masama man ang panahon, pero hanggat nandyan ang presensya ng Panginoon, that matters. Joseph had been to different tribulations of his life, ang daming pinagdaanan ni Joseph, but it doesn't matter to him. Why? As long as he have the presence of God, everything will be well. Yielding to His promises. Yielding.
sumandal tayo sa kanyang pangako. The undefeated seed, it was prophesied, it was promised thousands and thousands of years ago. Maring sinabi ng iba, wala yan, hindi na mangyayari ang pangako ng Diyos. Maring may maraming pagkakataon, it seems that Satan defeated the promises of God, pero pinatunayan ng Diyos, whatever I promise, I will promise. Hindi natin alam kung ilang taon, pero ang mahalaga, nauunawaan natin ng presensya ng Diyos. Unshakable. Alam nyo, nakakaranas tayo ng bagyo, maya't maya, lindol, di ba? Lagi yan sa may Mabini, Batangas. Talagang nasi-shake tayo. Pero alam nyo ba, hindi lamang physical, hindi lamang phenomenal or natural na lindol. Alam nyo, ang isa sa mga liniliglig ngayon ng dyablo, yung emosyon mo, yung your heart, your mind, your spirit, your soul. Liniliglig ng dyablo. And in reality, talagang hindi natin maiwasan, liniliglig ng dyablo. The world is shaking this world. Yung iyong mahal sa buhay, maaring they were shaken. Maaring sila'y nalaglag na. Yung iyong trabaho, maaring wala na. Maaring yung iyong negosyo, naglalaho o nanganganib na. But there's one thing na wag nating hahayaang ipanakaw sa dyablo. That joy of my salvation. That joy of my salvation. Isa sa mga bagay na kailangan mapanatili natin sa panahon ngayon. Maraming depressed, maraming discouraged. At kasama na rin sa bilang ng mga yan, ang mga Kristiyano, even pastors. That's why, sabi ni David, restore unto me that joy. Restore unto me that joy of my salvation. Ano man mangyari sa mundong ito, I will not be shakeable. Unshakable. Because my attachment is not on the world. My attachment is with the Lord.